Kalmahan niyo muna. Gusto ko pakinggan niyo muna siya ng mga ano. Pagkalmahan, pero kalmahan niyo lang muna. Okay. Ito, yan. Yan. Si Presidente Duterte, minahal ang taong bayan dahil buo ang kanyang pagmamahal sa ating mga kababayan. Ikulong niyo na siya kung kinakailangan. Pero hindi siya humihingi ng patawad dahil sa ginawa niya. Ang ginawa niya, binigyan niya tayo ng matahimik na mga komunidad at talagang sinupil ang mga salot sa ating bayan. Kaya naman hanggang ngayon, Talaga ba? pinakamamahal na pa rin ng Presidente si Rodrigo Roa Duterte. As president, it's never easy, and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to Okay. address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility. That's crap. Alam naman natin mga kotsero, that's crap. That's a load of crap. Ano yung title nitong video na to? Yan. Bakit minahal ng mga Pilipino si PRRD? Ipinaliwanag ni Attorney Harry. Ayun, sumuko ka na, Harry Roque. May kaso ka na ngayon, no? Human trafficking. Legit na yun, mga kotsero. Alam nyo, itong sa kaso niya na human trafficking. Ano na to? Ibang level na to, mga kotsero. Hindi na to yung pakyut-pakyut. Hindi na to yung lower house lang. Hindi na ito hearing in aid of legislation. Aktual na kaso na ho ito, mga kotsero, at iniintay na lang natin na lumabas ang kanyang warrant. Sana nga ho, lumabas na yung warrant eh. Mga kotsero, matindi ho to, hindi ho to, this is not child's play. At hindi na lang ho ito hearing in aid of legislation. Aktual na warrant na ho ito galing sa RTC, Regional Trial Court. Kapag lumabas yung kaso, ay tsaka lumabas na yung kanyang warrant, good luck. Pero try nating sagutin ito. Bakit minahal ng mga Pilipino si PRRD? I think, mga kotsero, ito na naman ay isa sa mga effort. Isa na naman tong effort para maliitin or isalba ang imahe ni Digonggong. As usual, mga kotsero, paulit-ulit, alam kasi nila, mga kotsero, na yung nangyari sa hearing ng Senado is an admission. Ayon ay pagtanggap ng ng kanyang krimen. Si Rodrigo Duterte ang principal. Paano mo ngayon mailulusot ang kanyang kanyang kabalbalan kasi sobrang daldal eh. Paano mo ngayon ilulusot yung kanyang kabalbalan, yung kanyang kadaldalan sa pag-amin na siya ay may death squads at siya ay maraming pinatay? Paano mo ilulusot? You portray him as a hero. Ang tanging solusyon lang nila ay isipin ng taong bayan, ipakita sa taong bayan na yung ginawa niya is not an act of a criminal. Once again, binubudol na naman tayo ng mga Duterte DIED, ng Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes. Ilarawan, ayun, ilarawan. Ang gusto nitong mga Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes ay ilarawan si Rodrigo Duterte na isang bayani, na siya ay pine-persecute sa isang heroic act, sa isang kabayanihan. Paulit-ulit din yan eh. Ilang beses na nila sinasabi yan eh. Kung hindi nagkaroon ng war on drugs, hindi makakampante ang ating mga pamilya, hindi matatahimik ang ating bansa, hindi magkakaroon ng peace and order sa ating bansa. Yun ang yun ang drama eh, bayani si Digong eh. There's nothing heroic, wala hong karespeto, wala hong kabayanihan sa kanyang ginawa. For whatever reason he has, ang katotohanan ho dyan ay nagpapatay siya ng higit 20,000 mga tao. Yun ho ang katotohanan. Kahit ano pa hong pagsasalarawan nitong mga DBS, itong mga Duterte, Balahura supporters, nitong mga DDS bubulagers,
Kahit gaano pa nila ipilit sa ating lahat na si Duterte ay isang bayani. Wala hong kabaya-bayani sa kanyang ginawa. Ang ginawa ho niya, mga kotsero, simple lang. It is a crime against humanity. Presidente ka, ang tanging paraan para magkaroon ng peace and order na naiisip mo ay patayin ang mga tao? Akala ko ba protect the Constitution? Etong mga presidente na to, kapag sila nakahalal, sila ay nanunumpa. They take their oath to protect and preserve the Constitution. In not so many words, ang ibig sabihin lang nun, mga kotsero, poprotektahan namin ang batas. Poprotektahan namin at isusulong namin ang batas. Lalo na ang saligang batas. Basta saligang batas ba yun? Na kapag ang isang tao ay nag-resist ng arrest, patayin mo? Wala ho. Kahit saan, baliktaran. Kahit basahin nyo ang Constitution ng baliktaran, wala ho kayong makikitang ganong provision sa Constitution. Wala ho tayong batas tungkol dyan. There's nothing heroic in what PRRD did. And minensyon ko na to in the past I think it was the other day. Sabi ko, humihingi po ako ng paumanhin sa mga panahon na ako ay pinagtanggol ko ang war on drugs. Sa mga panahon na ako mismo ay pinilit kumumbinsi sa sambayan ng Pilipino na okay ang war on drugs, okay yan. No, I take it back. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyong lahat. Kasi it's nothing but BS. Kaya mga kotsero, itong sinasabi ni Harry Roque na to, isang napakalaking kabalbala na ito, isang napakalaking kalokohan. Ito ho, mga kotsero, ay isang effort para tayo ay kumbinsihin pa rin na ang war on drugs ni Rodrigo Duterte ay katanggap-tanggap. Hindi po, mga kotsero, hindi po katanggap-tanggap. Lalo siguro ngayon na nag-umpisa ako sa law school, mga kotsero, mas naintindihan ko na oo nga, hindi nga siya katanggap-tanggap. I think it's timely. Panahon na rin po para pag-usapan natin. Hindi yung kung bakit minahal ng mga Pilipino si PRRD. I think mas relevant pag-usapan kung bakit lumulubog na ang barko ng mga Duterte. Bakit? Kanina lang ho ito. Ano ho yung balita? Ay ko sa inyo. Sara Trust and Performance Ratings. Ano yan? Slide in quarter 3. Bagsak na sa survey, mga kotsero. Lagapak na naman sa survey si Sara Duterte. Lagapak. Basahin natin yung balita. Ito yung balita. Sara's Trust and Performance Rating slide in quarter 3. Ito pong survey na to ay galing sa Okta. The trust and performance ratings of Vice President Sara Duterte slid significantly, bumaba po ng malaki in the third quarter of 2024, while the ratings of President Ferdinand Marcos Jr., Senate President Francis Escudero, and Speaker Martin Romualdez remained stable. Ayan na. Ayan na, mga kotsero, stable ang kanilang ratings. Take note, mga kotsero, wala pa po dito yung nag-meltdown si Sara Duterte. Kasi ang survey was conducted September 4 to 7. Ibig sabihin, hindi pa nagaganap yung meltdown niya, yung pupugutan niya ng ulo si Presidente, yung ipapahukay niya si Apo Lakay, wala pa ho yun. Wala pa ho sa usapan yun dito. Oo. Sabi ho, sa tugon ng masa survey conducted from September 4 to 7, Duterte's trust ratings slid by 6 percentage points from 65% in the second quarter to 59%. Ang laki nun! Mga kotsero, 6%. Alam nyo, ang usually, ang significance po kasi ng score, mga kotsero, lalo na sa mga nagthesis, alam nyo po ito. Ang significance po, or kung gaano kalaki yung pagbabago sa mga scores, ay usually, kapag lumampas ka sa usually 3 to 5%, yun yung margin of error. So pag lumampas ka po ng 3 to 5%, ibig sabihin, statistically significant yung change sa scores. So in this case po, 6% ang ibinawas ni Sara Duterte. Ibig sabihin, true yan. Significant yan. From 65% to 59%. Mga kotsero, tinalo na siya ni PBBM. Si PBBM, relatively unchanged. Bakit? Kasi from 71%
bumaba siya to 69%. 2 percentage points lang yan, hindi significant yun. Pero yung kay Sara, 6% ang ibinaba. Sa trust rating guys, ibig sabihin, mas maraming tao ngayon ang hindi na nagtitiwala kay Sara Duterte. So ano tong kalokohan na to? Bakit minahal ng mga Pilipino si PRRD? Eh sige, baguhin natin ng konti. Hindi na lang si PRRD, buong Duterte. This is crap. Wala nang kwenta to guys. Si Sara Duterte, 6%. From 65% na trust rating, bumaba to 59%. Tinalo na siya ni PBBM kasi si PBBM currently is at 59% according to the survey. 69% pala. Performance rating, si Sara Duterte ay bumagsak by 8 percentage points. 8% mga kotserong binagsak. 8% binagsak guys. From 60% to 52%. Tinalo na siya ni PBBM. Si PBBM from 68% to 66%. So, paano na lang ang 2028 nila? Si Escudero maintained 67-65. Si Romualdez nagkaroon ng slight dip from 61 and 63 respectively. Pero hindi po yun ang punto. The point here is, mga kutsero, ikaw yung highest rated for 2 years running. Si Sara Duterte ang highest rated for 2 years. 2 taon no mga kutsero. Kailan po siya nagsimulang magkaroon ng pagbagsak, paglagapak sa kanyang scores sa survey? Noong nag-umpisa po ang kanyang tatay na birahin si PBBM. Ang yabang kasi ng mga DDS akala nila sila yung kumakarga kay PBBM. Ngayon, nare-realize nila unti-unti, ay shucks, hindi pala kami ang kumakarga, kami pala ang kinakarga. Kaya pala mga kotsero, netong nakaraan, anong sinabi ni Digonggong tungkol kay PBBM? Wala siya sa PDEA drug list, wala siya dyan. Oo, in fairness, wala yung pangalan niya doon sa listahang nakita ko. Diba? Tinapik natin yan isang araw. Laban bawi na naman si Digonggong. The survey had 1,200 respondents and has a nationwide margin of error plus or minus 3%. In-underestimate nyo kasi ang suporta ng mga loyalists. In-underestimate nyo ang suporta ng mga neutral, ng mga independent. Akala kasi nila, lahat ng bumoto sa kanila, 32 million, akala nila yung 32 million na yon ay mga DDS. Hell no! It was never the DDS. It was majority nun are composed by the loyalists and the independent. O ngayon, ano nangyayari? 38% ng mga Filipino voting population sumusuporta kay PBBM. Paano na lang yan? Paano na? 38%. Laki nun. Ilan lang ang DDS? 15%. Pabagsak ng pabagsak You know why? Alam niyo kung bakit? I'll try to explain it in the simplest way possible. Kaya ho ganyan, mga kotsero. Kasi the Dutertes do not reflect the mainstream Filipino values. Hindi ho kasi nila ipinapakita ang mainstream Filipino values. Ano ba ang values ng Pilipino? Patience. Love, bayanihan. 'Di ba? Hindi ho uso sa kultura natin yung paninira. We frown upon that, yung sa siraan. We frown upon it, we don't like that. Alam natin lahat yan. Ayaw ng mga Pilipino yan. Ayaw ng mga Pilipino yung pagsisinungaling ng harapan. Magalang, marunong lumugar. Kaya ng mga Pilipino Yun po ang Filipino values. And most of all, mga kotsero, tayo po mga Pilipino, tayo po ay mapaghabol sa hustisya. Kapag may naaapi, agad-agad tayong tumutulong. We can see it in our history. Pinayagan natin ang mga Hudyo na tumira dito sa Pilipinas para matakasan nila si Hitler. Hanggang ngayon, tumulong din tayo sa Israel para maging estado sila. Bumoto tayo dyan Tumulong tayo sa Korean War. In fact, napaka-instrumental ng pagtulong natin sa Korean War. As a country.
At nung panahon na kahit wala tayong pera, naalala ko si PBBM nagpadala ng tulong. Binatikos pa nga siya dyan eh. Sabi, ba't ka tumutulong sa iba? Wala na nga maibigay sa mga Pilipino. Tutulong-tulong ka pa sa ibang bansa. Merong ganun eh. Merong panahon na ganun eh. Nakalimutan ko lang kung saan ko na. Gusto ko natin na may hustisya ang lahat ng bagay. Ang constitution nga natin is grounded on social justice. Ang pundasyon po ng ating konstitusyon is social justice. Ganun natin kamahal ang hustisya. Kaya ito pong patuloy na pagsasabi ni Rodrigo Duterte na wala kayong karapatan questionin ang aking mga polisiya. Wala kayong karapatan questionin ang aking mga desisyon. Ginawa ko ang lahat ng yan para sa ating bansa. Hindi yan lilipad sa mga Pilipino. Alam niyo kung bakit? Kasi may mga totoong biktima eh. Marami po sa mga namatay nung drug war ay walang kinalaman sa droga. Sabihin na lang natin ganito mga kotsero. Meron kang 6,000 na namatay sa mga engkwentro. O sige, sabihin na natin yung 6,000 na yun. Actually, marami na rin nga yung 6,000 eh. Ang lumalabas, pumapatay ka ng 1,000 per year. Masyadong malaki yun. Pero sabihin na natin yung mga 1,000, yung 6,000 na yan, eh nanlaban talaga. Totoo nanlaban. Pero meron ka pang 20,000 mahigit eh, na hindi mo alam kung sila ba talaga ay involved sa droga, ni hindi mo alam kung addict, ni hindi mo alam kung pusher, ni hindi mo alam kung drug lord. Ang ginawa lang, dahil nasa drug list, isinama sa mga i-assassinate, tapos papatungan ng karatula, sasabihin, wag tularan, pusher, anak ng tipaklong. Ganun no kalala. Eh tayo mga Pilipino, pag may naaapi, hindi pwedeng ganun. Di ba nasa flag ceremony nga, nasa lupang hinira nga yun eh. Aming ligaya, pag may naaapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ayaw natin ng ganun, ayaw natin na may naaapi, may superhero complex ata mga Pilipino eh. Pero ayaw natin ng ganun. Pag may naaapi, isa tayo sa mga una nagre-react. Kahit react lang, kahit yung condemnation lang, isa tayo sa mga ganun. And right now, ganun po yung na-experience sa mga Duterte. They're experiencing firsthand yung galit ng mga Pilipino sa napakaraming pinatay nung drug war. Imagine mga kotsero, partida ha, ako, supporter pa ako ni Duterte noong nakaraan. Pinagtanggol ko yung drug war na yan ng ilang taon din. Akala ko, ganun lang kasimple. Nakabinola tayo eh, sinasabi, hindi, dahil lang sa mga operations yan, ganyan. Eh nung nalaman natin yung katotohanan, wala na, hindi na pwede. Lumabas na yung katotohanan eh. Humihingi ako ng paumanhin at pasensya sa panahon na ipinagtanggol ko si Rodrigo Duterte sa kanyang drug war. Isa pong malaking pagkakamali yung aking nagawa. So ngayon po tatry kong bumawi. Kailangan na ng hustisya guys eh. Kawawa kasi yung mga pamilya na nawalan ng mga breadwinner dahil napagkamalang addict, dahil napagkamalang pusher, mistaken identity. May mga angat-angat sa sa Facebook page ko. Ang lagi nilang excuse, ang tagal-tagal na yan, drug war na yan, hindi niya pa kinasuhan noon. Ganyan. Eh kung sa ngayon naglalabasan yung ebidensya eh. Bakit? May prescription ba sa paghahabla? Tingnan natin Crimes Against RA 9851. Tingnan natin kung may prescription yun. Wait. Kasi itong mga angat-angat na to ng mga Duterte supporter, magko-comment sa page ko, sasabihin, ba't hindi kayo naghabla noon? Ibig sabihin, walang ebidensya. Huy, magising-gising kayo. Meron po tayong prinsipyo sa ating batas na tinatawag natin ay prescription. Ang prescription po, parang expiration date yan ng paghahabla. RA 9851, ito yung batas tungkol sa genocide and crimes against humanity dito sa Pilipinas. Anong sinabi? Section 11, non-prescription. The crimes defined and penalized under this act, their prosecution and the execution of sentences imposed on their account shall not be subject to any prescription. Ibig sabihin, kahit 40 years from now, 60 years from now, 80 years from now, basta nakakuha ng ebidensya, pwedeng kasuhan si Digong. Baka yung mga nagko-comment sa page ko, patay na kayong lahat, pwede pa rin kasuhan si Digong. Huwag ho kayong magmadali. Huwag nyo hong idadahilan na ba't hindi kayo nagkaso noon. Huwag nyo hong idadahilan yan. Dahil kapag nakakalap na ng ebidensya at anytime pwede na magkaso. Ngayon nga pwede na magkaso eh. At sana po, sana ako po, since lumabas na itong mga ganitong
aspeto ng war on drugs. Ipinagpapatuloy ko pa rin po yung aking apela sa ating administrasyon. Hindi naman po ako close kay PBBM. Hindi ko rin po i-claim na close ako kay PBBM. Hindi ko rin po i-claim na may impluwensya po ako kay PBBM. No, I don't. I don't think he knows me. Kilala ko siya, syempre. Pero ako hindi niya ako kilala. Malamang sa malamang hindi niya ako kilala. Pero ako po, bilang isang ordinaryong Pilipino dito sa Pilipinas, isa sa mga hampas lupa dito sa bansa, umaapila lang po ako sa ating Pangulo. Kung ayaw po ng suportahan ang ICC, wala naman nung problema. Meron naman po tayong RA 9851, RA 9851, okay, 9851, na pwede natin gamitin panghabla kay Rodrigo Duterte at sa mga kasama niya, si Bongo, si Bato de la Rosa, at iba pang mga taong sangkot sa drug war. Baka lang kung pwedeng umapela sa ating mahal na Pangulo. Tulungan po natin, magbigay po tayo ng suporta sa mga biktima. Yung tatay ko, namatay yung kaibigan ko pala, namatayan ng tatay. Dahil dyan sa drug war. Nananahimik yung tatay niya, walang ginagawang masama. Wala akong ginagawang masama. Napagbintangan na siya ay drug pusher. Inambush sa kanyang sari-sari store. So sana, kung hindi po siya interesado maipag-work sa ICC, sana po, pangunahan na lang po niya yung mga habla sa Pilipinas. God bless everyone. Okay, I'll see you in our next live stream. Alright, so bye everyone. See you later. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?